Kaunay pa rin sa paghahanda sa trastasyon, mapareham natin si Reverend Father Hans Magdurulang, ang spokesperson ng Nazareno 2024. Magandang umaga po uli, Father. Good morning po, Sir Igan. Magandang umaga po sa inyo. 100% na po ba yung ating ginagawang paghahanda sa pagbalik ng trastasyon ng ating itim na Nazareno? Sa pagtutulungan po ng simbahan at ng ating pamahalaan, lokal at nasyonal, at kasama ng ating mga kadeboto at ihos, tayo po ay nakahanda na po, mabuting naghanda para sa traslasyon o Nazareno 2024 po. At dahil ngayon na ulit matapos ang 3 taon, magkakaroon ng traslasyon tayo, ano-ano po yung masasabi nating mga pagbabago sa aktibidad? Well, una po sa lahat, tayo po ay nasa hangarin ng pagpapanumbalik ng isang mas kagaya po dati na maayos at ligtas at higit sa lahat, mas nakikita ang ating pong Nazareno sa ibabaw ng andas. Kaya kung may pagbabago man po, ito po ay bahagi ng hangarin natin ng pagpapanumbalik ng ating pagdiriwang. At isa po dyan ay yung andas na gagamitin po marahil naririnig nyo na po ilang araw na bago ang andas na gagamitin natin kung saan meron pong salamin doon po sa paglalagyan po ng imahe ng pong Nazareno, hindi lamang po dahil sa hindi na nga po natin pinapasampay yung mga kadeboto, kundi isa po yan sa ating hangarin na manatiling nasa ibabaw, nakikita ang imahe ng pong Nazareno ng ating mga kadeboto hanggang dulo. Kaya kung meron man pong pagbabago, ito lamang po yung sa ating paglalagyan lamang po ng andas ng ating itim na Nazareno. May apela ho ba tayo sa mga deboto na bako magtangkang sumampa dahil yun ang kanilang hinahanap-hanap sa traslasyon? Opo, kami po ay nakikiusap at kami po ay nananalig pa rin naman sa disiplina at pakikiisa ng ating mga kadeboto na sana ang ating panata ay hindi lamang po yung makasampa sa andas. Dapat ang panata pa rin natin bilang mga deboto ay nandoon sa pong Jesus Nazareno. Kaya siyang hayaan nating makita ng lahat. At sana kagaya po ng tema ng ating Nazareno 2024, ibig naming makita si Jesus, sana ito po yung pagtulong-tulungan natin na tuluyan nga pong makita ng mas maraming mga kadeboto natin, hindi lamang po yung mga nasa ground o nasa activity area, pati po yung mga nanonood, maging sa ibang bansa, all throughout ng ating prosesyon, makita ang ating pong Jesus Nazareno. Kaya makipagtulungan po tayo, makikooperate po tayo, nang mabawasan din po ang masasaktan din po. Ayan, nakikita natin ngayon sa video yung mga tuwalya o panyo na iniitsa. Paano na po yun, Father Hans? Opo, Sir Igan, maaari pa rin pong gawin yan. Papayagan pa rin po natin. Kaya po sa ibabaw ng andas, pero sa labas po ng salamin ng Nazareno, meron po tayong mga alagad na nandoon po. Okay. Ilang alagad lamang po na sila po ang sasalo ng mga panyo, bimpo, tuwalya, Opo. na silang magpapahid pa rin po. Kaya maaari pa rin po nilang gawin nang hindi na po sila makikipagtulakan at sumampa pa. Mga ilan po ang crowd estimate natin ngayon, Father? Alam po ninyo, kung doon lamang po sa traslasyon mismo sa prosesyon, wala po tayong exact estimate sa prosesyon dahil fluid po ang movement ng mga tao. Pero ang ginagawa lang po natin, consensus lamang po, no, per oras ay 2 milyon. Lahat ng tao na po yan sa area ng prosesyon. Pero po ang ginagawa po rin ng simbahan ng Quiapo, ang ating pong pinagsama-samang bilang na mula December 31, ang simula ng nobinaryo hanggang January 10. Tayo po ay umaabot ng 18 to 20 o 20 million po. Pero yun po ay sa kabuuan na po December 31 hanggang January 10. Inaabot po tayo. Pero kung sa prosesyon lamang po, mahirap po talaga makakuha ng eksakto dahil fluid ang movement ng mga tao po. Yung oras ba, may susunod din tayo hanggang makabalik po ang poon sa simbahan ng Quiapo? Kung wala po tayo talagang masasabi na dapat ganitong oras makabalik na dahil nga po, depende rin po yan sa galaw. Yes. Pero normally po, inaabot po tayo ng 18 to 20 hours. Usually po, yan po ang inaabot bago po makabalik sa simbahan ang ating pong Nazareno. Opo. Sisimula na rin po yung pahalik. Ito, concern lang po yung iba sa kalusugan. Pwede ko bang halikan? Paano po yung kaligtasan ng susunod? Father, may mga paghahanda rin tayo dyan?
Una po, Sir Igan, ang simbahan po ay tumutulong pa rin sa pamahalaan sa pagdating sa kalusugan ng ating mga kadiboto at ng ating mga kababayan din po. Kaya po, sa pahalik po, siyempre, kahit po na pwede tayong di at magsuot, pinapakiusapan pa rin po namin, kahit nasa pila pa lang, maaari po tayo, please be strongly advised po ang lahat na magsuot pa rin po tayo ng face mask. At ngayon po, kung hahalik po, meron po silang desisyon. Pwede pong pumalik, pwedeng humipo pa rin. Kasi kahit ngayon naman po, hindi naman po lahat ay pumahalik kahit dito sa simbahan. Opo. Humihipo, marahil, natutunan na po natin yan noong pandemya. Kaya meron pa rin po tayong mga bantay na laging magpapanatili pa rin naman po ng pagpupunas at paglilinis ng imahe. Maraming salamat, Reverend Father Hans Magdurulang, tagapagsalita po ng Nazareno 2024. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.